Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life. So welcome back na naman sa panibagong vlog. So for today's video, ang gagawin natin is papalit tayo nung, as what I've said sa previous vlog, pudpud yung gulong sa harap nito. So papalit tayo ng gulong sa harap. Ipaparehas ko na lang siya dun sa brand sa harap kasi naka quick tires yung harap. So i-quick tires na rin natin yung harap. Ayaw kasi yung chop suey eh. Pero based on performance naman, sa mga nagbasa-basa din ako sa quick tires, okay naman siya eh. Wala naman bad reviews or anything. Tsaka for the price itself, mura naman siya eh. Yung harap is 1.4, then yung likod is parang 1.6 halos. Para sa akin okay na yun. Mukhang matagal naman itatagal ng quick tires. So let's base on check natin mamaya. So pupunta tayo ngayon ng Takara Tires dito sa may Tikling, sa may junction. Nakapag-inquire na ako kasama na tire sealant and pito and kabet. Around 1.475 ang 1.475 ba? 1.425 basta somewhere around the range. 1.5 mo na lang malinis. Kasi dapat mag-ano ako Pirelli Angel scooter, pero syempre dahil bago yung likod, sayang naman kung tatanggalin ko yun. At bagong-bago pa yung tread sa likod ng quick tires. Kaya for the meantime, hanggang maubos, tsaka na lang mag-Angel scooter. At least ngayon panatag ako. Naka-order na rin pala ako nung mga pang change oil neto. Then panggilid, checkin natin yung panggilid neto para kung malaman natin kung kailangan na palitan yung belt. Then yung mga bola, kung may mga kanto na, palitan din natin. Pero syempre kailangan linis natin para malaman natin kung ano yung mga kailangan palitan. Then syempre 27,000 to, di natin alam kung pinalitan ng unang may-ari spark plug neto. Hindi ko alam, basta tatlo yung ngipin na ganyan, tapos sa isa. So mas performance sana, tumagal din and tumipid sa gas. Ngayon iniisip ko kung may mga tama na yung panggilid nito, why not bibili na lang ako ng RS8 na straight na panggilid nito. Around nasa 6,600 kasi yun. Ang wala lang yung torque drive, pero may kasama ng bola, clutch spring, clutch bell, clutch mismo, then yung pulley, tapos yung backplate, dalawang pulley, harap likod. So isang set na siya. Tapos may center spring na rin kasama. So bala ko dito is 1,000 RPM lang. Ayoko masyadong delay. Nakapag-drive kasi ako parang nakakaalangan. Although iba yun, para gusto merong may sibat, nilalagay ng clutch spring. Pero ako ayoko eh. Mas gusto ko na parang stock pa rin takbo. Pero syempre, iba pa rin pag dual angle kasi eh. Kaya mag-RS8 tayo. Nagja-try pa rin naman ako na ibang brands. Kasi may mga ibang brands yung nakikita like Avocado, JVT, pero para sa akin, parang wala, ma-appeal sa akin yung RS8 eh. Tapos yung preno nito, naka-order na akong rotor brake pads. Yung likod, di ko alam kung kailangan palitan, pero makapit naman eh, na-adjust ko eh. So hindi pa naman siya ganun kahaba yung nakalitaw na tornilyo sa likod. Ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim yung brake shoes sa brake drum sa likod. Tapos soon, papa-rebuild ko din yung shocks nito. Iniisipan ko bibilang ko ng race power na rear shock. Kasi medyo malambot na yung likod, or malambot talaga siya. Tapos dadalhin natin kay Batusay yung likod na seats. Soon yan, abangan nyo sa mga vlog natin. Tapos try natin mag-apply sa Joyride or Angkas or kahit ano. Tingnan natin kung paano yung process, i-vlog na lang din natin para sa mga naghahanap ng mga ganong content. Kasi tulong na rin yan eh, sa iba't ibang taong gusto mag-apply ng Joyride as another source of income lang. Like hindi naman siya full time, parang extra income, sideline kumbaga. Kasi gagawin ko siya sideline pag nabuburyong ako sa bahay. Edi magbabiyaya ako kahit siguro 5 hours lang, tingnan natin kung magkano kikitain. So abangan nyo din yung mga vlog na gano'n. Then sa 450 SR natin, meron tayo padating na maintenance. Ewan ko kung mauuna yun na lumabas, kasi may maintenance ko na yun, change oil, then linis ng kadena, pati loob sa may inner sprocket, pinala natin. So soon magkakaroon din tayo ng review ng Z900, abangan nyo rin yan. Then i-review ko na lang after 1 year yung 450 SR natin. Titignan ko mga pros and cons,
sa inyo. Then kung ano ba yung mga napansin kong parang issue pero hindi naman issue or major issues. Pero wala naman talaga issue sa akin. For me yung 450 SR nasa gumagamit pa rin tsaka sa pag-aalaga. Kung hindi ka talaga pabaya ka, ganoon talaga. Etong gravy sa try kong ako na mag FI cleaning, although wala lang ako nung pang ultrasonic. Kaya bala ko yung mano-mano, like babaklasin ko yung throttle body, then sprayan na lang natin ang throttle body cleaner. Then yung mga sensor like TPS, throttle position sensor, lilinisin na lang ng throttle cleaner. Pwede din naman yun kasi mabilis matuyo yun, so pwede siya sa mga ganong sensor. Then sa injector, wala akong panlinis sa injector kasi yun yung parang ano mo yung parang panluto ng fried chicken. Ewan ko, yun nai-imagine ko doon parang fryer. Yun mayroong liquid na chemicals tapos siyasaksak yung injector kaya paikot lang. So ayun, kita-kits tayo sa Takara Tires. Malapit naman na ako, pababa na ako ng tikling. Dito, Takara Moto Tires. Saan na yun? Ito, sa kanan. Saan punta kuya? Dito. So ayan, nabaklas na yung pinaka-gulong, papalitan na ang gulong na bago. So nasa loob na. So ayan, pinapalitan na yung gulong. So ayan, kinakabit na yung quick tire. Lagay ba natin yung preset? Tapos yung may free tire sealant pag bumili kayo ng gulong dito. Ayan, tire sealant. So ayun, nakapagpalit na tayo ng gulong sa Takara Moto Tires sa Tikling. So napakabilis lang, parang 10 minutes lang. Okay. So ayun, bago na yung gulong sa harap at i-rotor, pud-pud na, tsaka na natin palitan yan. So testing natin ngayon yung quick tires. Alam ko bago pa to pero kailangan i-break in pa. So kung naghahanap kayo ng gulong na malapit sa Antipolo, Taytay, punta na lang kayo dito sa Takara Tires sa may Tikling. Although marami silang branches, you can search it up naman sa search na lang kayo kung Takara Tires kung ano yung closest sa inyo. Mabilis magawa eh. So ngayon yung quick tires, may break-in period pa to, pero syempre testingin natin ngayon. Makapit naman. Although na-experience ko na kasi yung likod na naka quick tires. So yung harap, wala naman siya skid. Kung isipin mo, naka-box pa yan eh. Okay naman siya. Siyempre, break in natin 500 kilometers pero sabi iba 100 lang. Nakamiss din mag-scooter. Piga-piga ka lang. Pero umayos yung handling ko nung napalitan yung gulong. Kasi yung pud-pud putik parang bibigay, hindi mo malaman. Pag lumili ko, kala ko may problema yung ball race eh. Pero papacheck din natin yung ball race na ito para sure tayo. Kasi minsan may kunat eh. Pero ngayon hindi na siya unstable. Kanina parang meron dumulutang na di mo malaman. Okay naman siya, makakapit. Considering na dapat may wax pa to, napakakapit niya actually. Yung panggilid lang talaga ramdam ko eh. Delay oh. Pero di siya dragging. Which is, ang dragging naman is normal sa mga scooter talaga, di mo talaga makawala eh. Alis yung mga bagong kabit, makawala siya siguro mga first 1,000 kilometers, 1.5. Tapos after na while, babalik at babalik din. Ang naging total cost ng front tire natin is 1,485. So may libre siyang pito kung gusto papalitan. Pero kung okay pa naman, hindi ko na pinapalitan eh. That's their gain na lang. Pero sa akin okay naman yung pito eh.
Tapos, aside from that, may libre tar sealant. Tar sealant, it costs around 180 pesos. So, libre nun. So, laking bagay din para sure ka na pag napako ka, if ever, is magsisild up siya uli. If napako ko lang naman. Pero pag hindi, okay lang din. Pero parang precautionary measure na lang din kasi siya eh. Okay na kapay. Quick tires. Solid. Solid for the bank. Bank for the back. So that's conclude our vlog for today. So if naghahanap kayo ng mga tires na mura, kompleto. Actually, kompleto sila eh. Although yung iba, pag ibang branches at hindi ka nagkalookan, pre-order, like papadeliver pa kasi. Papalala mo dun sa certain branch, ipaproclaim mo na pupuntahan mo. Like yung mga pang big bikes and all, like, kasi kanina nagtanong ako ng Michelin Road 6. Kasi nagpaplano yung kaibigan ko na magpalit doon sa Z900. So sabi ko if ever meron ba sila. So sir, meron naman, mag-inquire ka lang sa page, sabi sa akin. Then pag ganun po, pre-order po tayo kasi papadala po dito sa branch namin. Kasi mga ganung tires sa Caloocan daw lahat. Mainly na mga common use tires lang ang meron sa mga sub-branches nila. So kung nagkaroon kayo ng mga gulong para sa mga big bikes, underbones, at kahit anong motor man yan, mag-inquire na ako sa page Takara Tires. Actually, nagulat niya ako kanina, nag-inquire ako kanina around 5 minutes to 10 minutes, nag-reply din agad eh. Sa ibang page, antay mo buong araw, minsan gabi na magre-reply, minsan nga hindi pa after a week. So kudos to sa mga customer service ni Takara Tires at talagang tinutuunan nila ng pansin. Ayun, so kung naghahanap ka ng gulong, just PM Takara Tires. Okay naman si Takara Tires and the pricing is right. Hindi sila overpriced, hindi sila underpriced. Sakto lang in the way na they can operate continuously, diba? So kung gusto mo itong mga gantong klaseng content, huwag mo kalimutan subscribe, tsaka yung notification bell para mag-updated ka sa mga susunod vlogs. Marami tayong project dito para sa Gravies at hindi ko pa rin siya napapangalanan until now. So kung may mga suggestions kayo sa name ng motor natin na to, nagagawa natin project bike, mag-leave lang kayo ng comment dyan sa baba at mamimili tayo. If wala, ako magpapangalan kasi pansin ko hindi kayo mga nagko-comment eh. And di ko naman kayo masisi kasi hindi mo ako lagi nag-upload. Pero as much as possible ngayon, tatry natin magseryoso din sa pagbablog. Aside from sa business kasi natin, may mga business tayo kaya medyo minsan nabibisi talaga pag mga kailangan maghabol ng quota and anyways. So ayan, kaya wag mo kalimutan mag-subscribe para mag-updated ka sa mga susunod ko pang vlogs. So ayun, comment lang kayo dyan, babasahin ko yung mga yan. So mga shoutout, wala akong ma-shoutout ngayon, pero shoutout doon sa solid supporter ko, sa Ian Cruz na nakabili na ng MT-07, tsaka si Joseph Galit. Lagi nagko-comment yan sa mga post natin or mga vlogs natin. Pati na rin sa editor ko, shoutout sa'yo. So kita-kits ulit sa susunod vlog. Peace.